Sa pagbalang araw po sa atin lahat mga kababayan, kahanga-hanga ang ginawa ng isang barangay kapitan sa kanyang mga constituents dahil hindi niya hinayaan na makapasok itong demolition team sa kanilang barangay. Ito ay nangyari sa Balubad, Anones, Angeles City, Pampanga, kung saan pinipilit umano ng sheriff na papasukin ang kanyang mga demolition team, itong kanyang mga tauhan, para i-demolish nga itong bahay ng mga nakatira dito. Ngunit ayon sa nakatira ay mayroon silang final na motion kung saan hanggang ngayon ay hindi pa lumabas ang desisyon. Kaya hindi umano pwedeng ipilit nitong sheriff ng Darab ang kanyang kagustuhan na i-demolish ang mga nakatira dito dahil wala pang desisyon mula sa kanilang final na petisyon, mga kababayan po natin. Ngunit itong sheriff ay namimilit at hindi siya umobra dahil ang kapitan ay hindi pinirmahan itong papel na kanyang dala na pumapayag na makapasok na nga itong demolition. At sa dami ng nakabarikadang mga nakatira doon, mga kababayan po natin, ay ang pulis ay hindi rin nagsagawa ng kung anumang aksyon. Nandun sila para sa peacekeeping. Ito yung nakakabilib po sa mga pulis naman dahil hindi sila gumawa ng anumang karahasang aksyon. Doon lamang sila nag-aabang, nagbamanman at pinaalalahanan yung mga tao at itong miyembro ng demolition team na wag muna magsagawa ng anumang aksyon o gulo habang nag-uusap pa itong barangay official at ang sheriff. Ngunit ayon sa sheriff ay pipilitin niya umano na matuloy ang demolition, mga kababayan. Ngayon, naging kasi mga police assistance. Ngayon, hindi ako pinakinggan ng regional officer. Ayan po. Kailangan daw may PCO ko. Doon daw, katapos! Kaya po sa PCO. Kaya nakasalanan nyo. Dias na po yung tao. Demolition conference ng August 3. Ang requirement po para bigyan ka ng police assistance, dapat dumaan sa PCUP. So dumaan po sa pre-demolition conference. Kaya binigay ni Sir Jordan yung status report. Walang naging conference. Walang pre-demolition conference. Pati bargaining wala po. Hindi po na problema yung sir. Kasi yung Pwede yan, hindi nyo na problema. Didemolish ko na lang kami. Inusultan natin yung tao kung gusto nila doon sa sinasabi nyo. sir, Hindi po, ma'am. doon muna ba? Huwag na lang po muna. Sandali po ha, Temporary Anong restraining kredibilidad order ng desisyon para dito na mag-stop po. nandito? Paano nga po kami bibigyan, ma'am? May pending case pa po. Sandali lang po. Isa-isa lang po. Para maliwanag ng konti. Pag-uusap kung paano yung amin yung sa tao, yung kung Hindi po na problema yun, sir. Kasi Ang pinag-uusapan nila, mga kababayan, ay 73 hectares at may residente umano na nakatira dito na halos mahigit or kumulang, more or less 2,000 pamilya ang nakatira dito. So pamilya, so it means hindi natin alam kung ilang katao, basta't yan ay mahigit 2,000 ang nakatirang o pamamahay na nandito, mga kababayan po natin. Kaya ang kapitan ay pilit ipinaglalaban na hindi nga ituloy itong demolition at may hinahanap sila na dokumento dito sa sheriff na hindi naman maipakita. So ang sabi ng kapitan ay kulang umano ang dokumento nitong sheriff. Ngunit parang ini-insist niya na talagang itutuloy at posible umanong kakasuhan niya pa itong kapitan ng obstruction of justice dahil sa pagharang na matuloy ang demolition. Dapat na matuloy na nga, hindi nga matuloy dahil hinaharangan ito ng kapitan at hinihingi nga yung kaukulang dokumento. Problema yung pong tao, tignan nyo. Ang dami nila. Pagka po na nag-desisyon dyan, na-disbar na. nag-uusap po kami. Nag-uusap po sila maayos. Nung na-issue po Dito, 2016, na-disbar na. Hindi.
Kaya kakasama ka kay kakasuhan namin. Opo. At saka yung sinasabi niyo Opo, dapat na ombudsman yan. Talaga. Kasi, tapos, ngayon nyo lang ipare-receive sa barangay yan. Meron na kayong daladalang mga police assistants. Meron ng mga magdidemolish. yung lubao para makita para Saan po? Sino po ang nakausap? Saan po pumunta? Hindi po sila makapasok. Nakatira ka dyan. Pamayag ka ba? Hindi na eh. Pamayag ka ba? Ilan niyo po yung mamamayan ko? Ang dami. Ang dami pong matatanggalan ng dahil at saka lupa. Ito po tayo, nandiyan na sa kapisan. Sabihin niyo po yung sasabihin na sa inyo. Andiyan yung mga bahay namin at anak namin. Baka pwede pong i-atras na yung iba? Atras na po. Bak, ito na po. Andiyan na po. Atras na po tayo. Sige na po. Ito din, RD din ng Tarlac. Hindi, sandali kasi nagkakagulo tayo sa inyo Tama, eh. tama po. Ayan, si Kapitan. Balik ka niya kapitan tayo. Balik ka rin, may ilang kanina ito. Nakita mo po yung tao. Yung pong... Pagod na lang i-demolish. Wala man lang usapan. Ay, hindi po. Self-demolish man? Ayun mga kababayan po natin, binigyan na sila ng 3 days na sila na umano yung magdidemolish mismo ng kanilang pamamahay. Ngunit umalma nga yung mga tao dito mga kababayan po natin. Dahil bakit sila magdidemolish umano? Wala pa namang kaukulang order mula sa Department of Justice. Ika nga na sila ay didemolish na. Yun lang naman umano yung kanilang inaantay. Ang kompletong dokumento mula dito sa sheriff ng Darab. Kaya ang sinasabi nila ay posible umanong nabayaran itong sheriff kung bakit siya talaga yung nagpo-push para matuloy umano itong demolition mga kababayan po natin. Sir, sandali po. Barangay official kayo ng... Oo, baka po. Hindi po kayo pumasok pa. Kaya parang... Ma'am, sandali ma'am. Pare-pareho tayo magtatrabaho sa... Opo, ma'am. Hindi ko po kasi alam ang damdamin nila. Sandali po, i-explain ko lang sa inyo. Pareho tayo. Sige po. Sige po. Oo nga po. Sandali po, rehas tayo. Parehas po tayong Ma'am, hindi po ba to ang puso ng kapitan namin katulad nyo? Kaya hindi kayo pareho ng kapitan namin. Yung kapitan namin, alam niya na yung mga nasasakupan niya. Siyempre sinasakupan ko sila, pagtatanggol ko sila. Diba? Tama. Nakaka-stress eh. Pakiram sa amin. Ma'am, ibig mong sabihin, tatanggapin ng kapitan namin na i-demolish mo kami? Ako po muna. Hindi po namin kino-question yung Supreme Court decision. Meron po tayong legal process, ma'am. Nag-file po ng petition for motion to quash. Wala po po denial ko. Sana po matapos po namin po tayo. Kasi meron naman po yung mga papeles na nag-solicit po sa race na meron po motion to quash na hindi po denied. Ang totoo po, yan yung mga kapulitan, mga peace order po Kung yan. nag-file po kayo doon sa ano, i-follow up niyo po doon. Pero ako, yun na nga po ma'am, wala pong decision na na-denied po to, kaya wala pa po pwedeng mag-demolish. Meron na. Asan po? Asan po? Wala po motion to pass. Ma'am, meron po kaming June 2. Meron po kaming June 2. 2023 po. Kasi Ate, ma'am nandiyan. Ma'am nandiyan po. trabaho ko yung maging kapitan. Pagtatanggol ko yung mga kabarangay ko. Paano po sila? Andiyan yung mga bahay nila at saka yung mga ari-arian nila. Ang tapang din mga kababayan po natin ng barangay kapitan. So tama naman ang kanyang sinasabi, ipagtanggol ko yung aking kabarangay basta't nasa tama. So mga kababayan po natin, ang hinihiling lang naman nitong barangay kapitan ay ipresenta talaga ni sheriff ang kumpletong dokumento dahil hanggang ngayon umano ay wala pang final na desisyon ang kanilang motion na final. So ibig sabihin pending pa at hindi pa pwedeng matuloy ang demolition. Ngunit ang sheriff ay gusto niya talaga matuloy na ang demolition. So hanggang ngayon ay umaga't gabi po ang kanilang barikada kasi baka posibleng pasukin umano sila ng mga demolition. So lalong-lalo na ay wala pa umanong pre-demolition na meeting na nangyayari at parang kulang ang mga dokumento.
at gusto pa rin ituloy nitong sheriff. So kakaiba rin mga kababayan po natin, kasi ang sheriff ay ng Darab ay umano'y nagtatrabaho rin sa ating gobyerno. So kung ikaw nagtatrabaho sa ating gobyerno, dapat ay sundin mo ang tamang proseso din. So kasi mga residente, mga kababayan po natin, willing naman sila na i-demolish ang kanilang mga naipundar. So gusto lang nila yung relocation, saan sila ililipat, mga assistant mula sa ating gobyerno. Puro sa nakikita natin, mga kababayan, mukhang wala pang nakikialam na DSWD at ano ba yung NSO, tama, di ba? Ang para sa pabahay. So parang wala pa tayong nakikialam. So diyan, mga kababayan po natin, kasi hindi man basta-basta i-demolish yan kung walang malilipatan. So yan man yung requirements sa bawat demolition. So dapat mayroon silang paglilipatan bago matuloy ang demolition. So ito ata yung hinahanap din ng mga nakatira diyan sa Balubad, sa Angeles City, Pampanga. Yung ginagawa niyo, sir, ano yan? Construction of dito. Hindi po. Hindi po natin question yung decision. Hindi po natin question ang decision. Sinasabi lang po namin yung mga legal. Hindi po namin kino-question yung ano lang. PRO lang po ang kailangan. Meron na nga po na motion to quash na hindi po denied. Na may preliminary injunction pong kasama. Hindi po namin na may denied. Sige po. Nag-file kayo sa central office na denied. Ma'am, nag-file din po kami dito sa region nung June 2 lang po. June 2, 2023 po. Hindi, pinalo up niyo po. Ma'am, pinalo up po namin. Galing din po kami nung September 8 po, last Friday po. Pero hindi nyo po sinasagot. Hindi po sinasagot ng Darab. Pero imposible, ma'am, na hindi po kayo well-informed dahil po sheriff kayo ng Darab. Wala po, alam po rin yung trabaho nyo, nasa sheriff. Wala po, itindihin nyo rin yung kalagayan namin dito sa barangay. Trabaho namin po, sir. Ako rin po, trabaho rin yung sa akin. Opo. Hindi lang trabaho. Marami. Kasi yung po sinasakupan ko, ang dami. Nung una pa, 2022, sinabi ko na sa inyo. Yun po. Nag-file naman po na, kaya nga umabot po hanggang ngayon. Kaya hanggang ngayon. Ay, hindi po. Ma'am, ala pa nga pong sagot eh. Quash na hindi po na-deny. Kasi ang motion to quash po, di ba, alam niyo po to, pag meron pong petition na ganito, wala pong mangyayaring demolition. Ngayon, kung meron pong na-dismiss na doon, nasan po yung papel, kayo mismo pumasok. Opo. Wala po kami basta po, mayroong TRO. Yun po. Ma'am, yung motion to quash may kasamang preliminary injunction. Oh, yun nga po, wala pang resolution, ma'am, pero bakit ini-insist mo na pumasok? Yun po yung tanong namin, ma'am. Igagalang po namin kung masasagot na lahat ng nakapending case namin. Opo. Ganun po, ang kailangan namin yung hintayin po namin. Hintayin po namin yung decision na na-denied po to. Mag-follow up kayo sa opisina namin. Ma'am, galing po kami ng September 8. Wala po. Dapat kayo ng kopya. Nandun ni sheriff mag-stop. Ayun na nga po, nasan po, wala po kami. Kailangan natin yung kopya. Tsaka ngayon, ma'am, ipapareceive mo pa lang to kay Kapitan. Tapos po kasama nyo na yung mga demolition team. Isang katerbang pulis na po ang sinama nyo. Hindi po kriminal ang mga taga-Balubad para po ganyanin nyo kami. Hindi po kami voluntaring magbabaklas. Wala na din po kaming magagawa dahil po sinusunod lang din po namin. Baklasin nyo yung mga bubong yan, hindi sila mautusan. Yung CSWD at saka DSWD, dapat pupunta sa... Dapat po, pero hindi nagpunta. Para i-assess nyo. Hindi. Sino po ang nagpunta? Hindi makapasok. Hindi po totoo yun, ma'am. Iharap nyo po ngayon. Iharap nyo po ngayon kung sino po yung sinasabi nyo. Sige, ma'am. Hindi ko na problema. Iharap. Ay, hindi na rin po namin problema yung sinasabi nyo, ma'am. Maling katwiran din po yung kinokatwiran nyo. Yung lupaho po. Nung nagkaroon ng meeting nung August 3, ma'am, nandun kayo. August 3, nandun kayo. Ma'am, no, yung decision dito na cancel, na disbar. Pwede po namin questionin yun, ma'am, kasi nga, kaya nga po meron motion to quash, pamukha nito, main case po yung pinasa namin. Kailan po ba na-issue yung writ of demolition? May 6, 2022. Oo nga po, pero meron pa rin siya na-disbar. Pero may kaso na po siya last 17 years ago, yung nagdesisyon. May decision pa rin po yung mga tao. TRO. Ay, ulit-ulit na lang din po kayo, ini-insist nyo kahit po illegal yung ginagawa nyo. Wala pong problema.
Oh. Sige po, bigyan niyo po kami ng denial, wala pong problema. Sige, alam ko po ang trabaho niya. Bilang pong kapitan, siyempre pagtatanggol ko yung kabarangay ko. Opo. Siyempre po. Ano pong gagawin ko sa mga kabarangay ko? Pababayaan ko na lang ba sila? Nabigla na lang i-demolish, wala man lang nagaganap na kung saan kami itatapon, kung saan kami matutulog. Binigay na po nila sa amin to, kaya ganyan lang naman. Nakikita po kami. Ma'am, nasa gobyerno. Ako rin nasa gobyerno. Siguro alam nyo rin yung kalagayan ko sa kabarangay. Dapat wala kang kinikilig. Wala nga pong kinikilingan, kaya bigyan nyo lang po kami ng ano nito. Ibig mong sabihin, ma'am, hayaan ni Kapitan na igibain ng walang putulugan yung mga nasasakupan niya, ganun po ba? Sa barangay. Didemolish niyo po kami nang wala man lang kaming pupuntahan, ganun po ba? Kaya ako nandito ngayong araw na to para i-inform ko kayong lahat na 3 days from September 11. Na yung attorney. Nananispar na si attorney Maglala. Sige po, tatanggapin po namin yung 3 days nyo basta may denial na bibigay niyo po sa amin. Basta ako, in-inform ko kayong lahat na merong demolition na magaganap. May motion to quash na. Motion to quash. Binibigyan kayo na denial lang po nito. Wala na. Galit na nga yung Ma'am, hindi po kami mag-self-demolish. Hindi ko lang po pwede utusin yung kabarangay. Oy, tanggalin yung mga bubog nyo. Tsaka may pending case pa po. at least na-inform ko kayong O, lahat. problema. Narinig nyo. Ha? 3 days daw sa Na-inform tayo. demolish. Pero nasa sa inyo kung mag-demolish sa sarili nyong bahay. Di ba po, ginagawa po namin yung desisyon. Kailangan po, pumunta po tayo sa due process. Yung kung, alimbawa po, yung pre-demolition conference, saglit po. Mayari na po kayo. Pesos na po lang pakakalunod. At yun nga mga kababayan po natin, hindi natuloy ang demolition ng araw na yon at tuluyan ang umatras itong sheriff ng Darab dahil hindi naman kompleto ang kanyang hawak na dokumento. So ngayon binibigyan niya ng 3 araw umano para mag self-demolish nga itong mga nakatira dito sa Balubad, Anonas, Angeles City, Pampanga. Ngunit ang iniintay nga ng mga tao ay kompleto ang dokumento. Wala naman umano silang problema kung talagang kailangan ng i-demolish ang kanilang mga bahay na naipundar. Basta't may kaukulang dokumento, kaukulang order na sila ay talagang kailangan ng i-demolish at humihingi din sila ng relocation mga kababayan po natin kung saan sila dapat ilipat kasi hindi na pwede na i-demolish sila at wala silang malilipatan at matutulugan. So sa ngayon mga kababayan po natin, nakita natin sa kanilang Facebook nga ay umaga't gabi. Ayan, buong araw ika nga. 24/7 sila nakabantay dito at nagtutulungan ang bawat barangay mga kababayan po natin para hindi matuloy nga itong demolition plano ng sheriff umano ng Darab. So sa karagdagang update, antayin natin kung ano magiging update sa pangyayaring ito. So patuloy lang po tayo mga kababayan po natin mag-subscribe, mag-follow sa ating social media platform. Maraming salamat.